Alright, so welcome back to my YouTube channel, Sir CJ Formaran ng Dean CJ Accounting Lecture YouTube channel. Yan, okay. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng mga video lectures natin. So this time, nag-decide tayo na gumawa ng maiksing video regarding sa tips. Ayan, ay nakikita nyo sa screen, 6 steps on studying, on how to study financial accounting and reporting. So pag sinabi nating financial accounting and reporting, it covers the intermediate accounting 1, 2, 3, kasama na rin ang conceptual frameworks and accounting standards or CFAS na pinag-aaralan nyo. And of course, yung mga special topics example na coverage ng financial accounting and reporting subject. Okay? So ito ay maiksing video lang para lang halimbawa kasi yung iba pag nag-aaral nga nag-aaral ng intermediate 1, 2, 3 or CFAS, 'di ba nahihirapan sila kung paano nila aatakihin. Pero ang maganda kasi dito sa mga pinag-aaralan natin, naka-box siya. Anong ibig sabihin ng naka-box siya? Merong standard na sinusunod. 'Di ba? Sa atin nga, the International Accounting Standard, the International Financial Reporting Standard, or sa Pilipinas, naka-PFRS, naka-PAS. Okay? So, ang tanong ay paano ba mag-aral nito? Ngayon, disclaimer lang, itong i-share natin ay purely hindi ito technique or tip na purely ay sa akin ang galing. Okay, natutunan ko lang din ito sa isa sa mga pinakamagaling kong CPA reviewers, si Sir Ray Ocampo. Okay, medyo dinagdagan lang natin based on our experience, dinagdagan lang natin para makatulong sa ating mga accounting students. Okay, so simulan na natin. Paano ba to? 6 steps. Paano ba aaralin ang mga topic? So, tatandaan mo, 'di ba? Ang pag-aaral ng financial accounting and reporting o yung intermediate accounting per line item sa financial statements. Example, 'di ba? Cash and cash equivalent, and then kasunod ay receivables, inventory, sunod-sunod na 'yan, 'di ba? Investments, etc., etc. So, kung mapapansin mo, each line item in the financial statements, pinag-aaralan natin, dinadissect natin siya. Yan. Okay. So, ang tanong, halimbawa, mag-aaral na tayo ng cash and cash equivalent or ng receivables and so on and so forth. Ano ba? Paano natin siya aaralin? So, here are the 6 steps on how to study financial accounting and reporting. So, the step 1, natin. Yan. So, aalamin natin kung ano yung applicable accounting standard na nag-govern doon sa pinag-aaralan nating account title or account title na specific line item sa financial statements. For example, 'di ba? Cash and cash equivalent ang pag-aaralan mo. Ngayon, wala namang eksaktong standard na ang title ay cash and cash equivalent, 'di ba? Pero alam natin na ang cash and cash equivalent ay isang financial asset. So, financial instrument siya na covered ng PFRS 9 or IFRS 9 kung international standard. Okay? So, at least alam natin na, okay, ang pag-aaralan natin ngayon, financial instrument, so ito ay cash and cash equivalent, tingnan natin yung laman ng PFRS 9 or IFRS 9. 'Di ba? So, halimbawa naman, ang pag-aaralan natin ay inventories, so PAS 2. O, 'di ba? Para nga hindi mahirap tandaan, 2, invent 2 risk. Sample lang 'yon, 'di ba? Para mas madali nating matandaan. 'Yan. And then kung alam mo na yung applicable accounting standard, syempre, mag-annotate tayo, no? Yan, para 'yan. Alamin mo yung scope nung standard na 'yon. Kung halimbawa, anong coverage ng PFRS 9? So ito yung mga financial instruments lang ba ito? Kasama ba dito yung ibang mga account katulad ng property, plant and equipment, investment property? Of course, hindi. So, yun yung sinasabi nating scope, 'di ba? Ano ang nasasakop nung applicable accounting standard na 'yon? Yan. Pwede mo rin kung alam mo yung standard, pwede mo rin tingnan diretso mismo yung standard para makita mo yung mas detalyadong explanation. Okay, pero kung ang pinagbabasehan mo lang ay mga financial accounting reporting books, mga intermediate accounting books, at least nakalatag na rin naman doon. Pansinin mo yung pagkakasunod-sunod doon kung paano natin dinidiscuss yung 6 steps. Okay, so the first step is what? Know the applicable accounting standard, or kung meron din namang applicable interpretations committee, isama mo na din. Okay, at alamin natin kung ano lang ang nasasakop ng standard na yon. Kasi for theoretical purposes, tinatanong ito. And then pagdating naman sa problem solving, paano ka nga naman magsolve ng problem kung hindi mo alam ang coverage? 'Di ba? Hindi mo alam ang scope. So mamamali ka rin. Yan. Okay, particularly pag binigyan ka ng mga comprehensive
problems na pinagsasama-sama na lahat. So kung hindi matibay ang foundation natin sa concept at hindi natin alam ang sinasabi ng accounting standard, di hindi natin masasagot ng maayos. Okay, so know the applicable accounting standard. Okay? Kasunod. Yan. Step 2, the important definition of terms. 'Di ba? So, very important na alam din natin yung exact definition kung paano siya minention sa standard. Hindi lang yung layman's term na explanation kundi yung mga exact definition. Kasi unang-una, tinatanong, 'di ba? Sa theory. And also, pagdating sa problem solving, pag hindi mo alam ang definition, example, compute the cash and cash equivalent. Hindi mo naman alam ang definition ng cash equivalent, 'di ba? Hindi mo alam kung anong composition niya. So paano ka makakapag-solve ng problem, 'di ba? So uh, ah, yan. So paano mo siya sasagutan? 'Di ba? Kung hindi mo alam ang mga important definition of terms. So, ilalagay mo. Example, ano ang cash and cash equivalent? Anong definition niya? O, 'di ba? Iba pa kasi ang description ng cash, iba pa ang description ng cash equivalent. O, example, sa property, plant and equipment, 'di ba? Ano ang definition ng property, plant and equipment? Ano ang definition ng investment property? Ano ang definition ng biological asset and so on and so forth. So, kailangan may account yung mga important definition of terms. So, may mga times na kailangan talaga nating i-memorize by heart kasi ano to galing sa standard 'Di ba? Kumbaga, basic foundation natin ito. Yan, okay? That's why it is very important na um alam natin yung mga important definition of terms. Okay? Next step, recognition. So yung iba, nahihirapan sila kung ano bang ibig sabihin. Ano ba ibig sabihin ng recognition? So dali natin sa mas madaling explanation or layman's term. Pag sinabi nating recognition sa accounting, to recognize, ibig sabihin kailan dapat siya i-record or kailan dapat siya mag-reflect sa financial statements. 'Di ba? Pag nagre-reflect naman siya sa financial statements, basically pag ginornalize natin. So yun yung ibig sabihin ng recognition. 'Di ba? Kailan natin siya i-recognize, kailan siya mag-a-appear sa financial statements, 'di ba? So recognition. Yan, when to recognize. At merong mga description ng sinasabi ang standard when to recognize. Example, karamihan ng mga non-financial assets katulad halimbawa ng PPE, katulad halimbawa ng investment property, biological asset, 'di ba? Intangible asset. Basically dalawa yung description nan kung kailan yan nare-recognize. Number one, 'di ba? It is probable that future economic benefits will flow to the entity. Hindi pa naman nagbabago yung description ganun pa din dun sa mga non-financial assets. And then the amount is measured reliably. So dalawang bagay, 'di ba? Probable and reliably measured. 'Di ba? So probable, ibig sabihin more than 50% talagang may papasok na future economic benefits, 'di ba? Ina-expect. Para dun sa non-financial kasi yung asset itself binago na yung definition 'Di ba? Pero yung non-financial yun pa rin yung non-financial assets, yun pa rin yung mga description niya dun sa standard. So hindi pa nababago. Okay? And then measured reliably. Ibig sabihin may pinagbasihan, hindi basta hinulaan lang, merong basis. So 'di ba? Nakikita mo yung sinasabi ng standard when to recognize. Kailan daw dapat siya mag-appear sa financial statements. Okay? Step 4, measurement. Yan. Pag sinabi nating measurement, syempre, i-record mo, i-recognize mo, dapat merong amount. Okay? Ang tanong is magkano? 'Di ba? And then, pag pinag-usapan natin, tatandaan mo, ang measurement, dalawang bagay yan. Initially measured or initial measurement and then subsequent measurement. Anong ibig sabihin nun? Yung first time mo na i-record siya, magkano yon? That's the initial measurement. Example, property, plant, and equipment, 'di ba? Initially, paano mo daw siya dapat i-measure? Cost, 'di ba? At cost. Investment property, ganun din, at cost. 'Di ba? Intangible assets, ganun din, at cost. 'Di ba? So at least alam mo, pag na-record mo siya, paano mo dapat siya i-record, 'di ba? Fair value ba 'yan? At cost ba 'yan?
'Di ba? Value in use ba 'yan or whichever is higher whatsoever, 'di ba may mga gano'n? So that's the initial measurement. Yung sinabi naman nating subsequent measurement, after every accounting period, example every year, 'di ba? Paano mo naman dapat siya i-record? Example, pagdating sa property, plant and equipment, 'di ba? Pag initial measurement niya at cost, pero subsequently ano na ang measurement niya at cost pa rin ba? 'Di ba hindi? Hindi naman automatic. Ano dapat? So papipiliin ka ng model. Is it a cost model or revaluation model, 'di ba? So kung pinili mo ay cost model, 'di dapat cost less accumulated depreciation and then less accumulated impairment kung meron mang impairment. So dahil cost model yung pinili mo. Ngayon kung revaluation model naman, di revalued amount naman siya. So kita mo, 'di ba, na yung initial measurement at saka subsequent measurement magkaiba. So dapat alam mo kung paano, 'di ba? At kung may mga model katulad na option, kailangan alam mo rin yung mga option na model na gagamitin mo per standard. At lahat ng 'yan mine-mention dun sa accounting standard. Kaya nga kapag nagagawa ka, 'di ba? Sundan mo lang itong flow na 'to, hindi mo na siya makakalimutan para at least guided ka 'pag nagso-solve ka ng problem. Tsaka nagsasagot ka ng mga theory. Okay, step 5, ito yung wala dun sa tip na binigay ni Sir Ray. Dinagdag ko lang 'to, journal entries. Ngayon kasi 'di ba tatandaan mo, kung inabot mo yung senior high, so grade 11, grade 12, and then kung old curriculum ka naman, first year ka, basic accounting, talagang tayo ay tinadtad sa practice ng pagso-solve. 'Di ba? Particularly pag journalize. Ito kasi yung pinakamahirap na portion eh pag nag-aaral ka ng basic accounting, 'di ba? Nalilito ka pa alin ang debit and credit, ano ang mga account title na gagamitin. So kaya ko inilagay yung journal entry, dapat at least kahit papaano, yung mga basic transaction, example, sa sa property, plant and equipment nga, 'di ba? Alam mo dapat yung basic journal entry when to recognize or what to record, 'di ba? Example, bumili ka ng land o debit land, binayaran mo ng cash, credit cash. So, yung mga other transaction na may mga basic journal entry pag nare-recognize, pag dinidispose, dapat alam natin yung basic journal entry. Kasi minsan may ganitong experience, ito personal experience ko ito ano. Minsan nakakalimutan ko na yung concept. Pero pag naalala ko yung basic journal entry, para bang bumabalik lahat yung concept. Kasi nga siyempre nasanay tayo ng bookkeeping before nung first year tayo o nung grade 11, grade 12. So, natatandaan natin through journal entries yung concept. Okay, kaya idinagdag ko yung concept na 'yan, I mean the journal entry. Okay, so kailangan alam din natin siya. And then finally, yung iba kasi pinaghihiwalay ito, presentation and then disclosure. So for the sake nitong discussion natin, pinagsama na lang natin siya. Okay, unahin muna natin si presentation. Pag sinabi nating presentation, paano ba siya dapat i-present sa financial statements? Number one, yan by asset? Liability ba yan? Or siya ay equity portion? Kung asset siya o kaya liability siya, is it current or non-current? Yun. Okay, so paano mo dapat siya i-present do'n? Paano siya dapat mag-appear? Kasi again, tinatanong din ito, 'di ba, sa examination kung paano mo siya dapat i-present. And then, of course, sa actual financial statements, dapat alam din natin kung paano natin siya i-present. Hmm. Okay, and then, disclosure, 'yan. Ito yung isa sa mga topic na hindi masyadong pinapansin, aminin na natin, during undergraduate ano, kasi ito na yung pahuling portion, eh. 'Pag sinabi nating disclosure, ano yung mga ito yung mga nakikita natin sa notes to financial statements, yung mga breakdown, 'di ba? Ano yung kwento niya, 'di ba? So kinekwento rin kasi halimbawa, paano mineasure, paano ka nag-come up with ganito, ganyan. So in short, yung disclosure nandiyan yung details. Ngayon, very important ito 'pag nagpa-practice na kayo. Kasi hindi puwedeng mawala yung mga important disclosure na nare-require ng standard. 'Di ba kasi chine-check 'yan ng mga regulatory agency, particularly kung corporation 'yan, pinasa mo 'yan sa Securities and Exchange Commission or sa SEC, tinitingnan talaga kung complete at tama yung iyong mga disclosure. Kasi siyempre tatandaan natin na masasabi natin na yung ating financial statements ay comply ay fairly presented, sorry. Yung ating financial statements ay fairly presented kapag nag-comply siya with all the requirements of the applicable accounting standard.
With the exception na kapag siya ay immaterial. Sinasabi naman yun ng standard, di ba? Kapag immaterial, kahit sinasabi na required i-disclose, pwede mong hindi i-disclose kasi for decision-making purposes, hindi naman importante. Okay, o hindi makakabago ng decision. But of course, yun nga, in general, masasabi mo na ang isang financial statements ay fairly presented kapag sinunod niya yung sinasabi ng applicable accounting standard. Lahat. Okay? So, isa sa mga dapat mong sundin ay yung nire-require niya na disclosure. 'Di ba? Minsan nasa notes yung kwento. O paano ba naging 100,000 yan? Ano ba ang breakdown ng cash and cash equivalent mo? So, nasa disclosure yon, 'di ba? O yung PPE natin, example, dinidisclose dyan kung halimbawa yung for disposal na, 'di ba? Ano ang status and everything. So, lahat ng kakailanganin ng isang user ng financial statements, particularly yung primary user, sa paggamit or paggawa ng decision, economic decision, kailangan makita doon sa financial statements. Kaya nga dinadissect natin yung mga line items sa financial statements, yung mga account title. Ngayon, itong 6 steps na to, ang pinakamabilis na way, 'di ba? Para mapag-aralan natin siyang mabuti. Okay? So, I hope nakatulong itong 6 steps on studying financial accounting and reporting. Okay, wag malilito ha, itong financial accounting and reporting is the subject sa board exam. So, it covers IA 1, 2, 3, and then conceptual framework. Sa AFAR, I think pwede ring magamit, 'di ba? Kasi naka-base din naman sa standard. Okay? So with that, thank you very much for listening and I hope kahit papaano meron tayong natutunan. Okay? Sa segment nating ito. Thank you and God bless.